Hello friend, kamusta ka? I hope you're doing well. So ngayong araw na to, ang ating content ay tungkol sa SSS Maternity Benefit. Yan. Andito yung ating notes. Anyways, siya dyan. Alam mo ba na meron pa ring mga tao na hindi alam kung paano makapag-claim ng SSS Maternity Benefit kahit nasa abroad ka or plano mong doon ka manganak? Alam mo bang maaari ka pa rin makapag-process gamit lamang ang iyong cellphone? Yes. Basta qualified ka at tama yung process na gagawin mo. So, sa video na to, ituturo ko yung tamang timeline para hindi ma-delay or ma-deny yung pagkuha mo ng maternity benefits. So, ang title ng ating content for today is 5 steps kung paano ka magke-claim ng iyong SSS maternity benefit. Okay? Tulad ko, year 2021, yung aking first pregnancy. So, naghanap ako ng paraan. Sabi ko, paano ko makiklaim yung aking SSS? Nandito ako, kailangan ko bang manganak sa Pinas? Kasi maternity benefit, diba? Siyempre, dahil first time, nag-research lang din ako at in-explore ko yung kanilang website. At napag-alaman ko na pwede pala gamit lang ang online application or notification sa kanila. So, ganun nga yung process na ginawa ko. Sinundan ko lang. True enough, dahil nga nagbabayad naman ako ng premium ko in a regular basis, so na-approve naman yung aking pag-request ng claim. So actually, 2 times ko nang nagamit or nakuha yung aking SSS maternity benefit. First is yung year 2021 and yung second is year 2024. So same lang kasi parehas na taon na yung mga ito ay isa pa akong OFW. Hindi na natin papatagalin, simulan na natin. So una nating ang step, okay, is kailangan siguraduhin mong qualified ka. Paano mo masasabing qualified ka? So una, dapat meron kang hindi bababa sa 3 posted SSS contribution sa loob ng 1 year or 12 months. Okay? Bago pa yung semester ng panganganak mo. Okay? Pangalawa, kung OFW ka, naka-voluntary, self-employed, o non-working spouse ka, ikaw mismo ang magno-notify sa SSS ng iyong pagmubuntis. Yan yung step 1. Ang step 2 naman is kailan dapat mag-maternity notification. Ito rin yung tanong ko dati. So, hindi mo pala kailangan hintayin na manganak ka bago mag-notify. Kaya nga siya notification eh. Diba, notify, mag-aabiso ka. So, kapag confirmed mo na yung iyong pregnancy at meron ng expected date of delivery or EDD or expected due date na ibibigay naman ito sa'yo ng gynecologist after mo magpa-check up, mag-submit ka na agad ng maternity notification. So, mas maaga, mas mabuti. Pangatlong step naman is, paano ka magno-notify kahit nasa abroad ka? So, hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas, katulad nung ginawa ko. Pwede mo itong gawing online gamit lamang ang iyong cellphone. So, una is mag-login ka lang sa iyong my.sss account. Madali naman siyang ma-search. So, pumunta ka sa section ng benefits, piliin mo yung maternity notification or maternity application, depende sa available na process sa website. Then, i-input mo dun yung iyong expected date of delivery na sinabi sa'yo ng iyong doktor. I-upload mo yung mga kinakailangan documents kung meron mang hinihingi sa kanilang system. And then, submit mo yung application. Ito ang isa sa mga importante din na step, huwag mong kakalimutan to. Mag-enroll ka ng disbursement account. Ito yung step 4, okay? Kasi bago ma-release yung pera
na galing sa SSS maternity benefit, siguraduhin muna ka-enroll na ang iyong bank account or e-wallet. Meron silang tinatawag na DAEM, Disbursement Account Enrollment Module, para doon ipapadala yung benepisyo mo. Yan. Importante yun na. And step 5 naman is, kapag nanganak ka na, so kapag naipanganak mo na ang yung baby, saka mo naman isusumite ang maternity benefit application online. Kasi di ba yung una mong ginawa is nag-notify ka na ikaw ay pregnant. So ngayon, kapag nakapanganak ka na, maternity benefit application naman na ang gagawin mo. So kung abroad ka ng anak, tatanggapin ng mga medical documents mula sa foreign hospital. Tulad nung sinubmit ko, as long as mayroon itong English translation, hindi mo na rin naman na kinakailangan itong ipa-authenticate or ipa-apostille para sa supporting medical documents. Ayan. So yun yung ating 5 steps, okay, para makapag-claim ka ng iyong SSS maternity benefits. So, yung sumunod na siguro mga tatanong nyo is, kailan madedeposit yung maternity benefits sa account mo? So, once approved na yung application at make sure na kumpleto mo yung requirements para hindi ka mag-resubmit ng mag-resubmit. Diba? I-deposit na ng SSS ang maternity benefit sa enrolled bank account na ginawa mo or yung sa iyong e-wallet. Yan. So, makakatanggap ka rin ng notification through your email or dun mismo sa kanilang website para ma-check mo rin yung status. Just log into your SSS account. Yung eksaktong processing time ay maaaring mag-iba siya. Depende sa completeness ng application or yung sa pag-evaluate ng SSS. So, in my case, before, very smooth naman yung naging experience ko and to think 2 times ko na siyang na-claim. So, to sum it up, para sa mga important reminders is kailangan mag-notify ka na agad kapag confirm na ang iyong pregnancy. Huwag mong kalimutang i-enroll ang disbursement account mo kasi dun nila iuhulog yung benepisyo. At isave mo lahat ng iyong medical documents, medical records at birth certificate ni baby. Very important. So kahit nasa UAE, Saudi or sa ibang bansa, di ba? Maaari ka pa rin mag-file online basta qualified ka sa SSS. So kung OFW ka or may kakilala kang buntis or nagpaplano, diba? Maaari bang may share mo to sa kanila at may laman nila na hindi na nila kailangan umuwi para makuha nila yung kanilang SSS maternity benefits. Ayun lang naman yung aking gustong ibahagi sa inyo. Sana makatulong at kung meron kayong mga katanungan na baka kaya kong masagot, i-comment nyo lang. At salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, follow, and share. God bless, mga kaibigan.